So ayun, what's up sa mga tropa MC natin yan at Jibay once again, makuha ng Dugong Makata TV at welcome back sa ating YouTube channel. At sa lahat may maraming bakanting oras, halina at samahan nyo ako sa isa namang battle review at reaction video na ating gagawin ngayon at ang panoorin natin ang laban ni Didel versus Mison sa Langit Lupa 2026. Pero bago ang lahat, maglalambing na lang din mga boss. Subscribe na kayo para updated kayo sa mga video yung ilalabas natin tulad nito at hindi ka na paglalagal. Let's go! Mison! Mison, round 1. Uunahan ko na kayo. Hindi din ako kahusayan sa lengguwahe na Ingles. Para sabayan ka sa ganyan, hindi ako magpapa-stress. Hindi ako magpapa-stress. Ikaw na lang yung magpa-impress kasi kahit anong English mo, tingin ko pa din, you are a weak artist. Tangina panis, may accent yon. Hilig kasi mag-English sa battle. Kung inyong ire-recap, kada English mo katumbas nun, dobling hikab. Malasak maestro daw, istilot kalidad. Ulul ganyan yung tito ko bago i-rehab. Kada sampa, English at Tagalog, sa linya ay halo. Pabibo tong bano, akala mo talaga ang kanang kano. Di ka na-inform na ang tingin namin dito sa ganyan ay palo. Tanginan to mga bisakol na to, dito pa mag-aamats. Hoy, unang-una, hindi mo ko kamats. Ganun kayo mag-pronounce ng word? Solid ginawang sulid. Di ba pambihira? Kaya magtigil-tigil kung di kayang bigkasin ng ayos yung sariling di. Kaya magtigil-tigil kung di kayang bigkasin ng ayos yung sariling wika. Kaya anong didel-didel? Tanginan nyo mga palipit yung dila. Tapos sasabihin mo pa, mas maina mag-English kasi ang Tagalog hindi ka tangi-tangi. Sa sinabi mo na yon, may isang tanong na sa isip ko sumagi. Di hindi mo trip yung Tagalog. Dahil sa ganung wika, hindi ka makagalos. Kaya pala nag-stick na lang sa linya na puro English na halos kasi hindi siya makapagtagalog ng maayos. Ito'y Pilipino rap battle league. Di ba? Pero hindi ko sinabi. Alam niyo ba sa mga Bisayang ganyan, na hirap talaga silang magtagalog pero mostly sa mga Bisaya magaling sila sa English. Bawal mag-English mga pre. Yung I'm born to be fight nga ni Badang pwede. Hoy! Hindi ako natitindihan o nakikipaglaro sa'yo. Kahit nung grain assault, di kita maintindihan. Nakikitanguna lang ako. Sasabihan mo ba akong bano? Kasi yung linya mo, hindi ko maisip. Pues yung estilo niyang aral, malalagay sa bingit. Kasi magkaiba yung English na natural sa English na pinilit. Hindi lahat yan, gets ka. May bobong nakahalo. May bobong nakahalo. Nakikireact lang kami sa'yo kasi galing kang malayo. Tas sa di malamang dahilan, naging pambato. Sa bagay, maloloko mo yung iba dyan, pero kaming hindi talaga marunong ay malabo. Repen CDO, kaya yung lugar mo ay iaangat mukha mo, pues bara-bara lang nasulat, babakat ko sa mukha mo. Kasi kung usapang panlasa, tinatangoan ka lang gago, ako namang kinakagat ng tao. Tas trono sa oro represent, laging binibida. Pero kung usapan naman laglag, liga nila yung bobong mauuna. Dahil ako'y nakatodo bawat combo nak ng puta. Liga nila yung may logo na trono sa orong makikita. Pero itong taga-oro, oo, walang tronong makukuha. O bakit? Inaasahan ka sa finals? Pakialam ko. Wag mo nga akong niyayabangan. Kung tingin nila sa'yo bagong sak, edi masarap kang tapak-tapakan. Sa entrance ng semis, nagastahang mga harang. Tipong kami, wala lang. Laging hinahayaan. Kaya kung ginulat kayo neto sa unang beses niyang pagsalang, panoorin mo naman akong mag-advance lalo't di nyo inaasahan. So yun na rin pala yung ender ni Mison sa round 1 niya, no? Ang angle niya yung pag-i-English ni Didel sa mga verso niya. At nakita niyo na kung paano gamitin ni Didel yung mga punto niyang gano'n. Galing naman magamit. Okay naman paggamit niya sa mga ganong English niya. Magaling si Didel pagdating sa mga ganong bagay.
So ayan, round 1 ni, ni Mison. Maraming mga tira niyang lumanding na maayos. May mga ilang medyo lumanding ng konti. Pero round 1 ni Didel, pakinggan natin. Buong round 1 niya tungkol sa pag-i-English ko. Ayun o. Kaya matik to, taboy. Sa sobrang init ni Vesuvius, pati si Sak Maestro na pasahan ng apoy. Kaya yo, maing gabi, flip top. Ako nga pala si Didel, rep and CDOC. Di nyo pa kilala, but after tonight, I'll make sure your city knows me. Langit lupa quarterfinals. Shit. Ligpit itong Mison dahil si Didel OC. This comedian wanna be king sa langit. Pwes isusunod ko to kay Dolphy. Second nosebleed si Mison. And son, he's gonna be calling me daddy when he snores. I got lyrics and schemes while he got gimmicks and memes. That is how they keep score. Mga skibidi na kilitin yung habol para instant ang reaction and make me seem like a big bore. Well, that's true. Cause when I spit, delayed ang reaction. Pero pwersa ay pang C4. Y'all are gonna see gore. Cause he really thinks it's it. But you ain't a killer. You just a lame clown. Just face it. Mga berso na galing Vicky Bello sa dami ng fillers in your damn rounds. Gray clouds, but to rain down. Kasi walang bago sa Joker na to. It's the same sound. Daig mo pa nutritional facts ng chichirya. Kasi walang sustansya pag na-breakdown. Bara battle. Galing ng doon pa lang sa unang 2 minuto ni... Wala pang 2 minuto yun eh. Ni Didel, punong-puno na ng bars. Punong-puno na ng mga... Gaganda ng mga punto niya. Ikiwan na Ape Town kung sa inyo ganito ang naghahari. Pinag-wordplay ba naman ang decision at sisdi? Yun, tangina ang sobrang funny. Boss, ito pwede pang main event kahit undercard. Psh, parahin nyo to sa labi kasi ang langit lupa pang cream of the crop habang ito bata na may gatas pa sa labi. Kaya idol froze at plasma. Saan si Boss Plus? No offense pero shame. Judging nyo ang lame. Y'all claim talo si Boy Sloot cause it's lyricism over jokes. Pag bata rap ang game. But damn, ba't nakalusot tong dehydrated brain? Ain't that fucking insane? Lalo na't pen game namin parang birthday mo while tumatanda. It just ain't the same. Bakat no flame ang humor mong pang knock-knock. Daig, ano ka, saksi ni Jehovah? Well, I got that wisdom ni Yoda, work ethic ni Eiichiro Oda at swag ni Yang Hova. My last battle should have told you, I got quota boss na lumalagpas sa quota. Habang rounds mo parang termino ni BBM. We're just waiting till it's over. Eh paano ba naman? Kitang-kita mo yung haymaker niyang yun eh, na talaga namang angat ng tao eh. Galing. Pag dehado-matic tatawagin ang kalaban na Bisaya, katulong, magsasaka, taga-bundok, tagahalo ng semento, nagbebenta ng siomay, etc. Examples. Kaya naging matunog si Uncle kasi nakasurround sa stereotype ang kanyang sound tol. Kasi self-esteem might fucking crumble, kaya crab mentality sa rumble. Well, blow your smoke, but si Didel catalytic converter. So your toxic shit kaya kong ma-handle. So light the candles. So light the candles cause we gon' brawl. Dito simpleng bis a call. I suggest you keep your shit within battle rap cause Enigma gave this beast a call. But just... Ang galing naman ng pagkaka-wordplay niyang yun. Grabe. Bisakol sa ginawa niyang bisakol, business call. Galing. But just in case makalimot to at malitin ako, I'll give him proof that's sociable. O ayan, chemical engineer license ko. Now tell me, bitch, who's weak and small? Ang bigat nun. Pakitaan ka ba naman ng lisensya ng profesyon? Wala na kasing bigat nun. Intindi nito. O ano tol, masyado bang mayabang? Hindi. Did I come and fuck up the vibe? Hoy, Didel pasikat. Well, that's true. That ain't a lie. Di ko yan i-deny. But as to why na-bring up ko ang profession ko, come and listen my guy. Gusto ko lang ipakita na kung usapan ay bigayan, mesan. Kayang-kaya kong mag-provide. Pagkat style ha. Ang galing noon. Grabe. Ang lakas noon. Doon pala sa punto na ilabas ang ng lisensya ng profesyon. Wala nang ano yun. Pagkat
style lang ang kaya mong i-breakdown. Kaya kong i-breakdown ang iyong anatomy. Pagkat chemical engineer, so I've mastered the chemistry. Pag nag-break bad, bigay ko sa'yo ang reactions at energy of enthalpy. Pag lumabas na si Heisenberg, wala nang uncertainty. So yun na rin pala ang ender ni Didel sa round 1 niya, no? Nakita niyo naman round 1 nila parehas. Sa round 1 ni Mison, maraming bumenta na sa verso niya. Pero mas marami ang bumenta sa mga verso ni Didel. May himiker na ilan na talaga namang umangat ang tao. Na talaga nadala niya yung crowd. Ang galing ni Didel. Round 1 kay Didel yun. Ito round 2 ni Mison, pakinggan natin. Galing, lakas. Magre-rebat sa... Yo! Magre-rebat sana ako, kaso English yun, wag na lang. Game! Alam nyo bang sa liga nila, matuturing na malakas yung MC kapag malakas ka mag-call out! Tangina, meta sa inyo, may MC ka lang na i-mention. Malakas na yon kahit sa kalaban, walang koneksyon. Pag nagbanggit ng pangalan, palakpakan, no? Parang graduation. Ang aakyat sa final, si Didel. Tangina, may mga toyo ba kayo? O sinasadya na lang para sa atensyon? Bilang mga rapper, tiyak wala kayong direksyon. Yung ganong ka-OA na react para kayong nasa eleksyon. Ginawa niya din dito yon. Atras ka konti pare ha. Ginawa niya din dito yon. Sabi niya kay Kulas, ang gusto ko makalaban na Japanese ay si Jabo. Para makuha yung crowd, yung paraan mo ang pangit. Sa kampiyon ng Luzon, sasabit. Basta may pangalan, idadawet, hanep. Gusto mo pala makalaban si Jabo, edi sana nagpalipat ka ng bracket. Kaya ang mapabilib mo ko, nako dehins. Kasi magko-call out ka na lang yung natalo pa sa elims. Yun ay sobrang wex na atake. Gusto agad tumalong kay Jabo, parang di kami kasali. Pues gawin mo na lang, hindi yung marami ka pang sinasabi. Makalaban mo man si Jabo, tinitiyak ko na hindi yun sa ahon mangyayari. Wala namang problema kung ang mag-semis, ikaw ang kanilang napili. Kahit underdog tingin, kumpiyansa ko'y mananatili. Kung nakampante ka agad, malaking pagkakamali na iniisip mo yung job, yung pang-knockout, hindi. Taas ng tingin sa sarili na itong taga-Cagayan. Porket na-review na siya ni Jonas, Cripley, Pistol, Shernan. Kaso sim result yung 4 kasi hindi rin nila maintindihan. Di ba? Kung di pa nila ibabak ng 10 seconds. Kung di pa nila ibabak ng 10 seconds, sa linya mo wala silang kaalam-alam. Para magets, replay lang yung paraan. Nasa live tayo. Paano ba yan? Mawawala na yung respeto mong kaban-kaban at sana judge sila ngayon para meron akong laban-laban. Mga bobo! Yun ang intindi niya sa hindi nakakaintindi sa kanya. O di ikaw na marunong, lahat ng nagre-review ng battle dyan, aamin. Ang malaking tanong, pag live, naiintindihan ba namin? Yung 1 hanggang 3 lines siguro. Tapos back ulit ng konti para magets yung dulo. Ibig sabihin, sa review ka lang nila naaabot. Wala ka nang maluloko. Kaya mananalo ka lang sa akin kung pag-upload nito, tsaka lang sila boboto. Tapos ikaw na yung susunod na sak maestro. Grabe na talaga. Eh di mga 2 battles mo pa niyan, magsasyabo ka na. Tigas ng muka na yung muka idikit kay Sak. Eh si Sak marami ng pinagulong. Sa'yo haka-haka, drawing lang yung ginigiit nyo. Sa linyahan pa lang malabo, kaya bakit nagpipilit to? Kaya imbis na Didel, dapat Dudel, kasi yung mukha lang pinagdidikit mo. Tapos sasabihin nyo, mahihirapan ako kasi si Didel na yan. Mga ulol, kaya ko ring mag-English, isang Google ko lang. At kung So kung makikita nyo ang bumalik na naman siya sa angle niyang pag-i-English ni Didel, naulit na naman. Laging ganun yung yung angle ni si Mison sa ano yun to.
akala nyo na madali akong mapapanes. Tandaan nyo na hindi sukatan ng talino ang Ingles. Palakpakan, pakinggan natin! So yun na rin pala yung ender ni Mison sa round 2 niya, no? Kung nakapansin nyo, lagi siyang nakasakay sa angle na yon sa pag-i-English ni ni Mison sa mga rounds niya. Umikot lang doon ang round 1 tsaka round 2 ni Mison. Round 2 naman ni Didel, pakinggan natin. Ang inang mga angle yan, walang pinipili. Didel, malakas daw sa replay. Battle tayo, Cripply. Yo, bago ko simulan ng round 2. Yo, Laban Department of Education. May obserbasyon lang ako na medyo nakakatakot. Ayon sa datos, ang reading and writing comprehension ng Pilipinas may hinaharap na dagok. Currently, nasa 70%, but in the future, baka sa higher score, hindi na tayo makaabot. Makasapot, ang kabataan sa kabobohan ay nabalot. At yung iba, ayun, sa flip-top nakakapasok. Isipin mo yung angle niyang ganun ni Mison, yung pag-i-English naibalik pa ni Didel sa version niya. Yung galing. Na-predict na siguro ni Didel yun, gawa ng yung style niyang ganun, maraming nakakapansin nung una pero ang ganda na pagkakabalik niya. Salot ang kabobohan mo, Mison, at kitang-kita nung si Saf ay katapat. Sabi ba naman, mga taga-Samar daw, mga mangkukulam. Haba, Brad? Baka mga taga-Sikihor siguro, hindi naman sa nilalahat. Nilalahad ko lang na kung gusto mo makakita ng black magic, ako'y nagagalak. Naialay itong manok ng marabara para mga barang na-construct maging pundasyon ng battle rap. Baka di mo malilin lang ang isang authentic na lyricist, Binsik. Sa galing ng laro ng mga salita, mga bara pwede pang Olympics. Imagery, hip-hop classic, ala Slick Rick. Abang sa'yo, mga Stolympics. But they say this bitch a heavyweight. Baka naka-Ozempic. Ang galing talaga ni Didel Luminia, no? Gabit na gabit niya yung style niya, ganun yung pag-i-English Tagalog niya, nagagawa niya ng maayos. Ang galing. Galing itong si Didel talaga. Into antiseptic, wiping the illness when I get too ego tripping, yo. Weak old kittens while I'm that bisaya wang animal who's a threat to any ecosystem. CDO golden child, but you see no bling blings, only KO written. Cause if we're talking minor leagues, Enigma knows Oro is the spot to be gold digging. Oh, look at him thinking. Ayaw niyan sa English, di ba? Kaya magre-rebat yan, magiging makabayan at balimbing. Hoy, Didel, magtagalog ka. Sige, tol, sabihan ko rin ang konstitusyon ng Pilipinas mag-adjust ng palihim. But honestly, I don't give a fuck what y'all think. Cause I am him. Sagot ako ay ihambing. At di ako titigil mag-Ingles hanggat considered pa na classic ang kaleidoscope ni Francis M. Ang lakas noon, grabe, ang galing. Are you sick in me? Proud na ignorante. Sa nakuha mo ang punto. Di ka marunong mag-Ingles, ha? Tangina mo, kailan ka matututo? So open up your phone. Delete mo ang TikTok. Download Duolingo. Yun na. Download Duolingo, yun aking simple na panuto. Cause how the fuck do you expect to make it big if big words kaya ka nang mapasuko? Bakat don't get me wrong, ako isang ayon na ang wikang Pilipino dapat isulong ka supar. Baka nakakalimot ka, nakastila ang ginamit ng ilustrado para hinaing ay ibulgar. Patis polaryum ni Juan Luna ang impluensya, Romanong kultura at lugar. Kaya kung stick to Tagalog ka lang repa, then you'll never learn the art of war. Galing, grabe. Isipin mo yung angle ni Mison na yun nagamit pa niya pang sampal dun sa kanya. Grabe, ang galing. That's why Didel is polished, a prophet acknowledged with higher form of knowledge. The topic of discussion as I impress and astonish you with my flow in my pockets. The optics of the apocalypse ever since I was a novice, about to blow beyond the tropics. So by logic, if you want profit, Enigma, you know who to call if you bring back tectonics. At sa DepEd, sana nakita nyo to at maalarma. Ang sistema need i-reconcile. Kung tinuruan nyo sana ng mabuti si Mison, baka sana hindi siya namatay. Kaya update yung curriculum. Suportahan ng mga guro and find better teaching styles. Pagkat napag-iwanan tuloy itong bata dahil sa pulisiyang no child left behind. Fucking time. Galing, grabe, no? So yun ang round 2 ni Didel, ano? Mas malakas sa round 1 niya, nagamit niya yung
angle ni Mison na pag-i-English ni Didel para yung angle niya yung naisampal kay Mison, alam mo yun, galing noon pagkakaano niyang yun. Maraming bumenta sa mga round 2 ni Mison, pero mas marami ang naging haymaker sa mga verso ni Didel sa round 2. Round 2 kaya ano pa rin yung kay Didel. Round 3 pakinggan natin kay Mison. Galing noon, grabe. Galing. Yo! Game! Game! Hindi to choke ah. Nag-i-input lang ng combo para mag-akumaling. Magaling, magaling. Okay, okay. Nagre-reference pa ng ganong laro. Gets naman namin. Kaso masyado mong pinahalata na yung edad mo 40-hen. Makabago na ngayon. Yung meta, nilalayo mo ba? Yung ganong kaluma, nilalaro mo pa? Mga nakaranas ng laro na yon, ngayon nirarayuma na. Real talk. Pumatok daw kasi sa masa. Kaya akala mo kung sino siya. Kinagat lang naman sa flip-top yon kasi ibang MC dito, tito na. Namiss lang yung kabataan nila. Kaya nakuha kang abutin. Nag-fake choke pa si Gago, nagawa tayong lituhin. Pero di dapat punahin, pinatunayan niya lang na kahit pa 40 na, di makakalimutin. Oo na, Chong! Yung Akuma Raging Demon mo, ang lakas. Nag-input ng combo si Unga, sabay nakipagparamihan ng Jayco kay Kulas. Seryoso? Gumaganong ka pa, gusto mo lang pala ng donut? Basura! Dapat bago bumatel, kumain ka muna. Dapat bago bumatel, kumain ka muna. Ang hirap kasi sa'yo, pag gutom ka, nilalabas mo si Akuma. Ano, magre-rebat ka? Na kahit walang donut, ako yung kakainin mo ngayon. Bading! Sa ganung linya mo lang din ba ako mamamain? Porket 4 Jayco sa inyo, yung mga tao ang hahangin. Sige, isigaw mo sa Manila kung yan ang iyong hangarin. Pinatunayan mo lang na sa lugar nyo, bihira kayo nung makakain. Ganto yung big fish yung tinuring. Ang weird ng atake, hindi pang pinale. Kasi kung usapang Jayco, yung sakin, walang donut na kasali. Pagkat yung Jayco, pangawit sa big fish yung sinasabi. Big fish. So yun na naman yung angle niya, no? Pamamaliit na naman. Masyado kang kampante. Pagkalaban, komedyante, basic lang daw makaabante. Kala ko ba matalino ka? Ba't sa estilo mo lang yata binase? Maraming magagamit na arma sa pakikipagdebate na dapat balanse. Kaya kung puro English ka lang pre, masasabi kong sa kabilang banda, ganun ka ka-ignorante. Ano? So, all 3 rounds ni Mission umikot sa sa pag-i-English ni Didel, ano? Hindi pa ba natin ramdam? Nagmumukha siyang matalino kasi nagre-reference siya ng siya lang yung may alam. Ayan, Kagaya nung Vesuvius. Vesuvius ba yun? Tangina, vulkan lang yun sa Italy. Ano kinalaman dito nun? May MC ba ditong taga doon? May MC ditong bumatel na ron? Wala. Di nagsasayang tinta, nakakaloko lang sa tenga. Lahat ihahatid kahit wala na yun sa tema. Kaya ang nabatid ko at nakita, na kahit walang emsing natawid, basta maitawid niya lang yung linya. Huli ka na, boy. Kas priority target, uunahin ka niya. Tangina, boss, pakikaamos, sipain mo na. Bulkan talaga sa Italy. Proud na sinabi niya pa. Sa ginawa mo na yon, may inani ka ba? Kung bundok sa Taiwan ni reference mo, baka si Madam Erlin Shaw, kuhanin ka pa. Bobo palibasa kasi, repinil. Grupo ng mga bisakol na yung pantalon fit tapos kulay green. Dapat yung mall nyo nakaseparate. Nung nanalo kay Bulas, dun pa tinrate with cake na nakadedicate. Sabihin mo sa grupo mong sutil, wala munang isi-celebrate kasi kung kayo yung repinil, ako yung nang i-eliminate. So yun rin pala yung round 3 ni Mison, ano? At yung pinakamalakas na round ni Mison, tsaka may mga lumanding na maayos na malakas ang nabitawan.
lakas ng round 3 ni Mison. Round 3 ni Didel pakinggan natin. Pero dagdag ko lang umikot ang mga verso, mga rounds ni Mison sa pag-i-English ni Didel. Yun lang napansin ko sa kanya. Round 3 ni Didel pakinggan natin. Tangina, yung relevancy ng pagiging priority target, yun ang kanyang angle as I can see. Kung di talaga ako effective, bakit 6 ng Mindanao MCs na bumabattle sa event? Oh well. I give credit where credit is due. And honestly, Mison, deserve mo ng palakpakan. Pagkatulad ko, ilang taon ka ring lumaban sa underground kahit walang karangalan. Mga di ginagalang noon hanggang sa naging gold medalist sa local na galawan. Ang pagkakaiba lamang ang ma-prove na ang tunay na ginto, hindi kinakalawang. Pagkat nakasanayan ni Mison, personalan at pagbabanggit pangalan kahit pathetic na. Mga linya na pasabog na damay inosente daig paggera ng Israel-Amerika. Mahina at papetics ka, sa karma sana ready ka. Kung shock value lang ang habol, pues ang taga-trono magiging silya elektrika. Kasi di ka nag-iisa. Lakas noon, lakas noon na di lang siguro nag-gets ng mga crowd, pero kung susumama mo yung verse niya, lakas noon. As an MC, I understand the desire to perform and spit sick. Kahit minsan nagiging pilyo na, we just wanna prove we got that big dick. Oo, bayag lang ang bit-bit. But let me warn you first before we get into some deep shit. Kasi boss, pag dinamay nitong komedyante ang pamilya ko, sorry na lang, Barama turn to Will Smith. Cause what the fuck you gonna do kung ang nanay mong si Debs idamay ko sa combat? What the fuck you gonna do if ang mga anak mo na si Prince at si Baron i-mention ko in cold blood? Kanyo? Ito na naman, mga damay-damay issue na naman. Di tayo masyadong sang-ayon sa mga ganitong angle sa battle. Hold back. Natin. Pero joke lang yun. Hold that thought. If that's a line, I don't wanna cross that. Na-mention lang sila para pag na-aksidente si Mison, kilala niyong emergency contact. Ganun pala yun, grabe. Ang galing ng pagkaka-construct ng verso niya. Ang galing. Ombak ang precision ng kaliwete pero iwas inosente sa lente. Baka di po pwede ang pagputapeting paghahanda when I cook matik na al dente. Lengthy discussions not needed cause I'm more dope than rocks na nakapakete anak ng teteng. Teka pa, Gcash lang saglit kasi sa right of way may na-aksidente! Kasi... Ang galing yung Gcash reference na yan, ang galing. Na nakako napagaya sa tropa ka ako kay Cripply. Si Cripply ang madalas gawin yan tumatak yung niya kay yung Gcash reference na kay Cripply. Pero nagawa niya na maayos, ang galing ng angle niyang yun. Kasi habang si Jabu at Boys Luz naging battle of the night, nakichismis ka lang. Habang si Ivor at si Sisik nag-angasan with thermite, nakichismis ka lang. Habang si Blitzen tinawag si VLD na pathetic, nakichismis ka lang. Habang si John Delo tinawag si Boss na Eric, nakichismis ka lang. So everybody did their best to rep the underground, nakichismis ka lang. Habang si Didel first battle naging talk of the town, habang ikaw, nakichismis ka lang. Kaya heads up, yung mga pangalan na mentioned earlier, gawa-gawa lang yun. Pagkat ang technique na yan, old and sour. Oo, estilo ni Mison, nakaka-piss off, kaya makakatikim to ng golden shower. Leave this bonjing devoured, pang poultry ang power, pagkat oras na para umusbong ang oro, while it's your fucking golden hour. Cause I always spit fresh, kaya si Enigma naka-stank face. While you got halitosis. Pag sinuntok kita sa ribcage, tatagilid ka at magmumukha na merong scoliosis. Cause I'm the dopest, the coldest MC, habang wordplay mo pang otits. At kung usapan lang ay bars, yo fuck a writ of habeas corpus. Pagkat ang modus mo is the incarnation of lyrical stagnation, dude, you need some help. Kung di na kayang mag-innovate, mag-emulate, then maybe it's time you left. But who the fuck am I guess? Go do your thing, cause what the hell? Magbanggit ka lang ng mga pangalan, bitch, wala make a name for myself. At last Friday, nag-guesting to sa isang radio show. Wow, si Mison di na maabot. Isang oras silang in-interview kung saan nakatitig lang siya sa sahig at mukhang inaantok. At bago sila matapos, tinanong siya, anong feeling na matalo? Aba si Gago, utal-utal at sa mic para bang takot. Sige lang boss, pag-guesting ka ulit kasi at least ngayon alam mo nang isasagot. Fucking time! Lift up right of way, day 2. Para sa langit lupa.
Yun na din pala yung ender ni Didel sa round 3 niya, pero maganda ang lakas ng nung round 3 na parehas. Maraming lumanding din tulad din nung round 3, pero marami ring lumanding sa round 3 ni Didel tulad din nung kay Mason, pero round 3 kay Mason yun. Pero ito, pakinggan natin ang Horado. Round 1, 2 kay Didel, round 3 kay Mason. Pero pakinggan natin ang boto ng Horado. Tournament Didel versus Bison, mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Sobrang solid na laban na yun, pero ang boto ng Horado 5-0, mag-iayos tayo lahat para kay Didel. Ikaw na. So ayan, no, panalo si Didel sa botong 5-0, at nakita naman natin kung gaano kaganda yung mga verso niya. So ayun, ang content natin ngayon, panalo si Didel sa boto na 5-0. Hanggang dito na lang mga boss, at muli ito po si Makoy ng Dugang Makata TV. One love, peace, I'm out, yo.